Good morning, everyone. Tayo po ay muling dadako sa gawain natin sa umagang ito. Amen. Kung kayo po ay naka-ready na, amen. Ako po ay handang-handa na rin. So magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa umagang ito habang tayo po ay nakikinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay patuloy na dumalangin sa Kanya sa umagang ito upang patuloy po nating absorb, matanggap yung salita ng Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay dadako sa ating communion, kaya i-ready niyo po yung mga elements po for communion. Pwede niyo pong i-share yung video po natin. Amen. Habang hinihintay po natin tong iba. So tayo po ay manalangin. Thank you, Lord Jesus. Kora bashia rabakaya rabaha. Koya raha sikia rabaha yarabakia raha. Yarabasikia rabaha. Yarabakia rabaha. Shiyarabakaya raha. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, at niluluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, na ikaw yung Diyos na hindi nagbabago, Diyos na laging nag-aanyaya sa amin na lumapit sa iyong trono, sa trono ng iyong biyaya. Panginoon, sa umagang ito, hayaan yung maunawaan namin ang iyong mga salita. Hinihingi ko sa umagang ito, Panginoon, ang espiritu ng pangunawa, espiritu ng kapahayagan ay dumating sa bawat individual, sa lahat ng nakikinig online, nanonood online. Panginoon, nawa ang iyong salita ay tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming puso sa umagang ito. Lord, we thank you, we honor you today, we glorify your name, Father God. Salamat sa umagang ito, Lord God. Luwalhatiin ka, Ama. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Sa umaga pong ito, pag-usapan po natin ang panalangin. Amen. Sabi po natin, ang taon na ito ay year of takeover. Amen. Yun po yung salita ni Lord sa atin. Yun po yung propesiya ng Panginoon sa atin. May nais lamang po akong basahin sa inyo about Jeremiah 33:3. Ayun, ito po ay pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Sa taong ito kailangan po ay buo yung pananampalataya natin, buo po yung pagtitiwala natin sa Panginoon na ang Diyos po na ito ay dumirinig, amen, sa ating panalangin. Amen po ba? Siya po ay handang makinig. Amen. Handang tumugon. Yan, babasahin ko po. Jeremiah 33:3. Ayan, sabi po diyan, "Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Amen. Ano sinasabi po ng salita? Tumawag ka sa akin at ika'y tutugunin ko, sabi ng Panginoon. At ipapahayag ko ang mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. Binibigyan po tayo dito sa verse na ito, ay binibigyan po tayo ng Panginoon ng assurance, amen, na siya po ay nakikinig po, amen, sa ating panalangin. Pero ang sabi po sa unang talata na ito na binasa natin, kailangan po tumawag tayo sa Kanya. Sabi niya, call unto me. Amen. So lumapit ka, nag-aanyaya po siya sa atin, sa Kanyang mga anak, na lumapit po tayo sa Kanya. Amen. Kasi kung hindi po tayo lalapit sa Kanya, paano niya po tutugunin yung ating mga
pangangailangan, yung ating mga pagdaing sa Kanya. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, call unto me. So, meaning po, siya mismo ang Diyos na nag-anyaya sa iyo at sa akin na lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya. Ano man po mga pangangailangan mo ngayon na parang sa natural, parang wala nang sagot, di mo na alam kung anong yung gagawin. Ino-offer po ni Lord ang kanyang sarili sa umagang ito. Amen. Tumawag ka sa Kanya. Sabihin sa Kanya, Lord, kailangan ko ang tulong mo. Panginoon, kailangan ko ang sagot sa mga katanungan na ito. Ano ang assurance ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, sasagot ako sa iyo. Sasagutin kita. At ipapahayag ko ang mga mahiwagang bagay na hindi mo pa nalalaman. Amen. Maging yung mga mahiwagang bagay na hindi po natin alam, when we call God, amen, ipahahayag po ito ng Panginoon sa atin. So lalo na po sa taong ito para maka-take over po tayo, amen, kailangan po talagang maupo tayo sa presensya ng Panginoon para mapahayag po niya yung mga mahiwagang bagay na di pa natin nalalaman, never pa nating nakita. So siya lamang po ang makagagawa nito. Kaya nga po, yun ang paanyaya niya sa atin. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at tutugunin kita. I will answer you. At hindi lang niya, tingnan niyo po yung verse, hindi ka lang niya sasagutin. Kundi sabi niya, ipahahayag niya, sabi diyan, and I will show you great things or in mighty things which you do not know. Amen? Ipahahayag niya mga mahiwagang bagay, mga dakilang bagay. Amen? Marami po si Lord na mga dakilang bagay pa na nais ihayag sa atin. Kaya lang po, kailangan natin ng kooperasyon sa Kanya. Amen? Kailangan ni Lord yung kooperasyon po natin. Siya po ay handang-handa na makinig, pakinggan ang pagtawag natin sa Kanya. Ang tanong, handa ka ba? Amen. Handa ka bang marinig yung mga mighty things na nais niyang ipahayag sa iyo? Nais niyang sabihin sa iyo? Amen. So kaya sa umaga pong ito, gusto kong sabihin, una, si Lord po ang unang nag-aanyaya sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Amen. Naghihintay lang siya sa iyo. Lapitan mo siya, tawagan mo siya. Ano mang area ng buhay mo ang kailangan mong ilapit sa Kanya, handa po siyang makinig. Handa siyang sumagot. Yun po yung assurance. Amen? Kaya sa taong ito po, take over. Makakaka-take over ka kapag may assurance ka na ang Diyos na ito ay tumutugon sa pagtawag mo, sa mga tanong mo, sa mga naiisip mo. Amen? Mga katanungan sa buhay mo. Amen? Mga kalooban niya na nais mong malaman. Amen? Sabi niya, mga dakilang bagay ay magpapahayag siya sa iyo. Amen? Kailangan po handa ka. Amen? Kasi si Lord handang-handa, ulitin ko ulit, handang-handa siyang makinig, sagutin ang panalangin mo at mga dakilang bagay raw ay ipahahayag sa iyo. Amen. Kailangan po ang tanong ko sa iyo, kapatid, handa ka bang mapakinggan ito? Amen. Handa ka bang mapakinggan ang mga dakilang bagay na ito? Amen. Kung handa ka, praise God. Amen. Makaka-take over ka this year. At ano pa ang sabi ng Isaiah 65? Sabi niya dito, Isaiah 65 verse 24, before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Grabe naman po itong assurance na ito ng Panginoon sa atin. Amen? Sabi diyan, before they call, bago ka pa man tumawag. Amen? Kita niyo po yon. Before they call me. Amen? Sabi ng Panginoon, I will answer. While they are still speaking, I will hear. Grabe naman pong assurance to ng Panginoon. Amen?
Bago pa man tayo tumawag sa Kanya, sumagot na po siya. Ay, nakita niyo po yon? Bago pa man tayo tumawag sa Kanya, amen, sumagot na ang Panginoon. While they are still speaking, I will hear. Amen. Nakita niyo po yun habang sinasabi natin yung puso natin sa Panginoon. Amen. Tingnan niyo naman po yung assurance na ito. Habang sinasabi mo, yung puso mo, yung daing mo sa Panginoon, mga request mo kay Lord, yung mga visions mo sa panahon na ito, sa taon na ito. Amen. Sabi ng Panginoon, narinig ka na niya. Amen. Napakinggan na niya. Amen. Ang iyong mga sasabihin, ang iyong mga iniisip, ang mga nasa puso mo. Amen. Kaya lang po kailangan yung kooperasyon natin. Kailangan meron tayong kusang paglapit sa Kanya. Amen. Yun po ang hindi magagawa ni Lord sa atin. Amen. Kailangan po meron tayong cooperation sa Panginoon. Kaya sa taon pong ito, para maka-take over po tayo like Joshua and Caleb, amen, may kooperasyon po silang ginawa para maka-take over, para makonquer nila, mapasakan nila yung lupain na ipinangako ng Panginoon. Amen. Ano ang kooperasyon nila? Una, yung pagtitiwala sa Panginoon. Yung paglapit nila sa Diyos na ito. Pagsanggunin nila sa malaki at pinakamaliit at pinakamalaking bagay ay lagi nilang isinasangguni sa Panginoon. So, dapat ganun din po tayo. Amen. Handa po tayo doon. Amen. At dahil po doon, ikaw ang mayroong kusa. Amen. Ikaw ang mayroong tawag dito, nakiki-operate ka. Ibig sabihin, handang-handa ka marinig yung mga dakilang bagay na gustong ipahayag ng Diyos sa iyo sa taon na ito. At mga dakilang bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin. Amen. At sabi po ng Matthew 21 verse 22, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Nakita niyo po ito? Grabe. Paulit-ulit lang po yung mga verses na binabasa natin sa iba-ibang paraan, sa iba-ibang pangungusap. Amen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Nakita niyo po yon? Nung una, sabi ni Lord, call unto me. Amen? Call unto me. As pangalawang verse po natin, sabi ni Lord, before they call, I will answer. Bago ka pa man tumawag, sumasagot na po ang Panginoon. Sumagot na siya. Amen. Habang ikaw ay nagsasalita, habang sinasaysay mo sa Kanya yung puso mo, habang dumadaing ka sa Kanya, sinagot ka na niya. And inulit na naman sa Matthew 21:22, verse 22. And whatever, ito very specific na po si Lord. Sabi ni Lord, very specific na yung sinabi niya dito sa verse 22. And whatever you ask in prayer, you will receive. Whatever, ano man. Ano ba ang hinihingi mo kay Lord? Malaki ba yan? Maliit? Amen? Ano man. Anything. Amen? Saan mang area po ng buhay mo, meron kang gustong hingiin, gustong linawin, gustong maintindihan sa buhay mo. Sabi ni Lord, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Kita niyo po yun? Ito daw ay matatanggap mo kung ikaw po ay mananampalataya sa Kanya. Kung meron kang pananampalataya sa sinabi po niya. Amen. Sa Kanyang salita. Amen. Napakalinaw po ng verse na ito. Amen. Whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So, ang tanong po, nananampalataya ka po ba sa Kanya? May pananampalataya ka ba sa salita niya na sasagutin niya ang iyong mga panalangin? Sasagutin niya ang mga request mo sa Kanya? Amen? Kasi po, gusto kong sabihin po sa inyo, si Lord po ay sumasagot, amen, sa mga panalangin po natin. Amen? Kasi sabi diyan, whatever you ask in prayer, you will receive
if you have faith. May gusto ko lang po akong basahin sa John 14. Sabi ng John 14, tingnan niyo po, kapag ka ang hinihingi, ito po gusto ko maging malinaw sa atin ha, yung paghingi ng anuman. Amen. Ililinaw po ito ng 1 John 5:14 to 15. Sabi ni Lord dito, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. Nakita niyo po yon in verse 14, and whatsoever you shall ask in my name, that, iba pala ito, verse 15, yung verse 15, and if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desire of Him. Nakita niyo po yon sa Tagalog, babasahin ko. Sabi ng Panginoon dito, ng salita ni Lord, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingiin, ay nananalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa Kanya ay ating hinihingi. So ano pong sinasabi ng verse na ito? Amen? Nasa Kanya po yung pagtitiwala po natin, no? Kung ang hinihingi po natin daw ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. So when you ask according to His will, amen, He hears us. Amen? He hear our prayers. Amen? Naririnig po niya o pinakikinggan niya, sinasagot niya po ang ating mga panalangin. Ito po ang malinaw. Kailan malinaw po ang paghingi po natin sa Panginoon? Kapag kalooban po, nasa kalooban ni Lord, ang hinihingi mo, sabi ni Lord, ito'y ibibigay niya. Walang duda po. Whatever we desire, it shall be given unto you. At anuman daw ang hingin natin, amen, anumang kahilingan natin, ito'y kanyang sasagutin. Amen. Kalooban po ba ni Lord yung magbigay tayo ng isang example ng will ni Lord? Kalooban po ba ni Lord na gumaling tayo sa sakit? Yes. It's in the will of God. It's in the word of God. Amen. Yun po ang malinaw na kalooban ng Panginoon. Kalooban ba ni Lord pagpalain tayo financially? Yes, kalooban ni Lord yon. Kalooban ba ni Lord, sasagutin ka ba ni Lord kapag nag-pray ka, lutasin lahat ng mga problema sa buhay mo? Yes, kalooban po ni Lord yon. So malinaw po na kapag humingi ka, anumang hingiin mo, na according to His will, yun po ang sinasagot ng Panginoon. Amen? Sasagutin ka niya. So, sabi ng salita, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. So, kung mananampalataya po tayo sa Kanya, at mayroon kang pananampalataya sa mga sinasabi niya sa iyo, sa mga pangako niya sa iyo, na siya ay dumirinig, na siya ay nakikinig, na siya ay sasagot sa panalangin mo, ano daw mangyayari? Ito po ay gagawin ng Panginoon sa iyo. Isa pang verse na gusto ko pong basahin. Mark 11:24. Ito madalas po natin itong basahin. Amen? Mark 11:24. Basahin niyo po ito na parang ngayon mo lang nabasa para may excitement po sa puso mo. Mark 11:24. Anong sabi ng Mark 11:24? Have faith in God. Verse 22 muna tayo. So Jesus answered and said to them, have faith in God, for assuredly I say to you, whatsoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Therefore I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Nakita niyo po yung promise ni God. Sabi niya, have faith in God. Magkaroon ka ng pananampalataya. Manampalataya ka sa Panginoon. Amen? Kaya kung ano man daw ang iyong sabihin sa mountain na ito, anumang
anumang bundok ng problema, anumang bundok ng pagsubok, amen, anumang gawa ng kaaway, amen, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Nakita niyo po, anuman po ang sabihin natin, ito ay mangyayari at tayo'y sasagutin ng Panginoon. Therefore, sabi ng 24, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. So ano pong sinasabi ng verse 24? Habang ikaw ay nananalangin, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, habang ikaw ay nananalangin, kung nananalangin ka ngayon, ora mismo, believe, ngayon mismo, pag nanalangin ka ngayon mismo, ay natanggap mo na raw kung ano yung hiningi mo sa Kanya. Believe that you receive. Maniwala ka daw na natanggap mo na at ito nga ay natanggap mo na. Amen? Yun po ang pananampalataya. Amen? Naniniwala ka sa isang bagay na hindi mo na pa nakita, na kahit wala pa sa kamay mo, in your spirit, in your heart, you already receive it. Amen? Ito ay talagang natanggap mo na. Amen? Hinihintay mo na lang yung manifestation nito. Amen? So, ito po ang sinasabi ng Panginoon, ng salita ni Lord. Kaya sa umaga pong ito, amen, sa umaga pong ito, para maka-take over po tayo, kailangan, una, meron po tayong kooperasyon sa Panginoon. Pangalawa, maniwala po tayo, manampalataya po tayo sa mga sinabi niya. Amen. Pangatlo po, kailangan handa ka. Handa ka doon sa verse Jeremiah 33:3 na sinabi, at magpapahayag ako sa iyo ng mga dakilang bagay na hindi mo pa nalalaman. So, kailangan handa po tayo. Amen. Excited po tayo doon na matanggap ito at marinig ito mula sa Panginoon. Ito po ang last verse ko. Kung meron po kayong Bible, samahan nyo ako. Last verse, sabi po dyan, medyo mahangin po dito sa amin. Okay, sabi dyan, John 14:13-14, and whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Sa Tagalog, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Nakita niyo po ito? Sabi ng salita ng Panginoon, anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, ay gagawin daw ito ng ating Amang nasa langit upang maluwalhati ang Panginoong Jesus. So, sinasabi po ng salita, amen, when we pray in Jesus' name, asahan po natin na tutugunin po tayo ng ating Amang nasa langit. Ito daw ay gagawin po sa atin. Amen? So, kaya sa umagang pong ito, tayo po ay maging handa. Amen. Maging handa po tayo ngayong taon na ito, ngayong buwan na ito, ngayong araw na ito, itong linggong ito. Maging excited po tayo sa ginagawa ng Panginoon. Kailangan lang ay meron tayong kooperasyon sa Kanya. Amen. May kooperasyon tayo sa Kanyang ginagawa. May kooperasyon tayong lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya. Yun lamang pong hinihingi ni Lord sa atin eh. Yung magkaroon tayo ng bonding sa Kanya, magkaroon tayo ng communion sa Kanya, magkaroon po tayo ng malapitang relasyon sa Kanya. Hindi po mahirap kausap ang Panginoon. Kaya sabi niya, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer you, and I will show you mighty things that you do not know. Amen? So, ngayon po, ang tanong ko sa iyo, handa ka ba makipag-cooperate sa ginagawa ng Panginoon sa taon na ito? Kung handa po kayo, amen? Kung handa po kayo,
Gusto kong sabihin po sa'yo, handang-handa po ang Panginoon na ipahayag ang mga bagay na nais niyang ipahayag sa'yo. Nais niyang ipaalam po sa atin. Kailangan lang, ulitin ko ulit, meron tayong kooperasyon sa Panginoon. Handa ka at sa pangalan ni Jesus, hingin mo raw ito. At anong sabi ng salita? Ito raw ay gagawin, sasagutin ng ating amang nasa langit. So sa umaga pong ito, tayo po ay patuloy na sumamba sa Panginoon sa pamagitan ng communion. Kung pinaniniwalaan po natin, pananampalatayaan natin ang gawa ng krus ng Kalbaryo, pinagbayaran ng Panginoon, lahat ng ating karamdaman, lahat ng ating kahirapan, lahat ng ating sakit, lahat ng ating anumang kakulangan, kasalanan, ang Panginoon po ay handang magpatawad, ang Panginoon po ay handang linisin tayo, handa po ang Diyos na pagalingin tayo, handa po ang Diyos pagyamanin tayo at pagbalain po tayo. I'm so excited this year dahil alam kong may ginagawa po ang Panginoon. Dahil po ang Diyos ay nagpapahayag ng mga dakilang bagay at excited po ako doon. Dahil ito pong take over this year na sinasabi ni Lord ay ito po ay isang dakilang bagay na ipinahayag po niya sa ating lahat sa taon na ito. Kaya hindi pa lang po yun, mas may mga marami pa siyang ipahahayag. Kaya lang po, kailangan talaga, kailangan ni Lord kooperasyon po natin para lahat ito ay ma-absorb natin, mangyari sa atin, malakaran natin. Hallelujah. So, paniwalaan po natin pare-pareho, panampalataya natin pare-pareho, na dahil sa dugo ng Panginoon, tayo ay may tipan sa Kanya, tipan ng tagumpay, tipan ng pagpapala at biyaya, tipan ng kagalingan, protection at salvation. Amen? So, yun lamang po, no? Tuwing nagko-communion tayo, paniwalaan natin na totoong-totoo ang ginawa ng Diyos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na siya'y namatay, muling nabuhay upang tayo mapatawad, linisin, pagpalain, at magkaroon ng bagong tipan sa Kanya. Amen. Tipan ng tagumpay, tipan ng pagpapala at biyaya. Kaya masarap po lumapit sa ating Diyos. Araw-araw. Kung alam lang po ng maraming tao na ang Diyos na ito, kapag lumapit ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, ay sumasagot sa panalangin. Mag-uunahan po lahat ng tao. Praise God na tayo po, isa po tayo sa nakaunawa na biniyayaan ng Panginoon upang maintindihan ang ebanghelyo niya at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sa umaga pong ito, kunin natin ang tinapay dahil po sa mga latay ni Jesus, tayo ay gumaling na. Anumang karamdaman mayroon ka, paniwalaan mo ito na ikaw ay gumaling na. Sa buhay ko po, ang dami na ni Lord pinagaling sa akin. Ang dami ko ng experience ng kagalingan, miracle, healing. Di ko na siya mabilang. Kaya until now, yun pa rin ang pinaniniwalaan ko. Dahil totoong-totoo po sa akin na sa mga latay ni Jesus, ako'y gumaling na. At kung may karamdaman na is dumapo sa katawan ko, yung karamdaman na yun ang mamamatay, hindi ako. Amen? So, kailangan ganun po ang pananampalataya natin. Meron tayo, di ba sabi natin last time, radical faith to take over this year. Mag-take over po tayo sa larangan ng sakit. Amen? Kailangan yung mga sakit na yan ay hindi nagtatagumpay sa katawan po natin dahil wala talaga siyang kapangyarihan, dahil wala talaga siyang karapatan. Amen? Ang karapatan lamang po natin ay mabuhay sa kalusugan ng Panginoong Hesus dahil pinagbayaran niya na yun sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang lagi nating i-confess every time we take communion. Sabihin mo, Lord, salamat. Inaangkin ko ang kalusugan ni Kristo ang dumadaloy sa aking mga dugo mula ulo hanggang paanan. Ito po ang inaangkin ko. Mabubuhay po ako sa kalusugan mo sa pangalan ni Jesus. Amen? Yun po ang kalooban ni Lord. When you pray according to His will, God will answer your prayer. So yun po, yung papahayag mo, Lord, manalay tayo
ang dugo ni Kristo sa katawan ko, yun ang tinatanggap ko. Mabubuhay ako sa kagalingan, kalusugan mo, divine health mo. Yun po ang mangyayari. At yun ang mangyayari. So, take po natin, kung mayroong ang karamdaman, ang kinin mo po. Araw-araw, sabi mo sa mga latay ni Jesus, ako'y gumaling na. Palayasin niyo po yung mga sakit na yun sa katawan niyo, wala yung kapangyarihan. So, kainin po natin. Ganun din po ang dugo ng Panginoon. Amen. Dahil sa dugo ng Panginoon, tayo po ay nilinis, pinatawad sa mga kasalanan po natin na hindi mabilang-bilang. At tayo po ay, dahil sa dugo po niya, tayo ay may tipan. Tipan ng kagalingan, tipan ng tagumpay, tipan ng pagpapala at biyaya, kayamanan, kapayapaan, kaligtasan, paglago. Kaya po tayo pwedeng magtagumpay bilang Kristiyano araw-araw. Kailangan hindi ang kaaway nagtatagumpay sa atin. Tingnan niyo po, lahat na nga ibinigay ni Kristo para sa atin eh. Aangkinin na lang po natin, paniniwalaan na lang po natin, tatanggapin na lang po natin. Kaya sabi ng Panginoon, every time we take communion, amen, di lang natin to ginagawang ritual. Ito ay ginagawa natin dahil totoong-totoo sa puso natin. Buhay na buhay sa puso natin na dahil sa kanyang dugo, tayo ay may tipan sa kanya upang magtagumpay araw-araw. Kaya nga ang tawag sa atin, we are victorious Christian. We are more than conqueror. We are the healed and not the sick. Amen. Thank you, Lord God. I-take po natin. Thank you, Lord God. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa dakilang salita mo. Salamat sa paanyaya mo sa amin na lumapit kami sa iyo at tutugunin mo kami. At ipapahayag mo ang mga dakilang bagay na never pang sumagi sa isipan namin. Panginoon, bilang tugon sa paanyaya mo, kami po ay makikiko-operate, Lord, sa ginagawa mo, sa paanyaya mo. Kami ay maglalaan ng panahon sa presensya mo. Kami ay maglalaan ng oras upang makaniig ka, upang makasama ka. At kami bilang tugon, Panginoon, sa paanyaya mo, handa kami, Panginoon, malaman, marinig, ang mga dakilang bagay pa na nais mong ipahayag sa amin, nais mo pang gawin sa amin. Thank you, Lord God. Pinupuri ka namin sa umagang ito at niluluwalhati. Na dahil, Lord, sa mga latay ni Jesus, kami ay gumaling na. Na dahil sa dugo ni Jesus, kami pinatawad at linis na. Nang dahil sa mga dugo ni Jesus, kami ay may tipan ng tagumpay at pagpapala at biyaya. Kami ay makasusunod na at kami ay makapananampalataya na sa mga pangako mo. Kami ay makakalakad from glory to glory, Lord. Panginoon, lahat ng nanonood ng online, nagsasalita ako ng kagalingan sa kanila, pagpapala sa kanilang mga lupang katawan. Salamat sa kagalingan nila. Salamat, Panginoon. Kung mayroong mga karamdamang pinansyal, I speak blessing upon them, Lord. In the name of Jesus Christ. Maluwalhati kayo sa buhay po nila. Kayo ang makita nila, you are the source of everything. At kung sila man ay pinagpala mo financially, never kanilang makakalimutan. Bagkus sila ay lalong lalapit sa iyo. Bagkus lalo silang mapapalapit sa iyo. Bagkus lalo silang magpupuri sa iyo at ikaw ang ipahahayag, ipagmamalaki. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Pinasasalamatan ka, niluluwalhati ka. Kami ay lalakad sa tagumpay sa taon na ito
Yes, Lord, we will take over in all areas of our lives, Lord. Lord, sabi mo, we will take over in your kingdom, even in our finances. Lord, sa lahat ng areas ng buhay namin, o maging sa gawa ng kaaway, kami po, Panginoon, ay magtatagumpay. Lord, maraming salamat. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sa lahat ng nanood at manunood pa, I speak blessing upon your lives. In Jesus' name, amen.